What's up guys? So, yun. Another day, another vlog. Good morning neighbors. So, yun. Pasok tayo ulit sa trabaho. So, yun, good morning. Ayun guys, hindi na laki yung helmet ko. Nakakamadali. So, ang topic natin ngayon ay 5 things I like about my bike. Kuha lang akong thumbnail. Ayan, thumbnail. Ayan. So 5 things I like about this bike, Z400. Nilista ko yung kanina eh. Kaya lang, pilitin natin maalala. Sa cellphone ko kasi eh. So number 1, syempre yung looks. So number 1 na i-consider mo, diba? Syempre magbibili ka ng motor. Syempre dapat gusto mo yung itsura ng bike. Hindi pwedeng bibili ka ng motor tapos hindi mo gusto yung itsura. Napaka-importante na gusto mo dapat yung bike. Dapat yung tipong pag pinarada mo sa parking, lilingon-lingonin mo yung yung motor. So ayan, gusto ko sa kanya yung looks. Ano siya, para siyang street fighter yung itsura, datingan. Matapang yung itsura. For a naked bike, para siyang may personality dahil yung ando sa headlight niya. Tapos syempre yung mga, ayan, yung mga curve, yung mga edges niya, sharp. Sa mga nagustuhan ko sa kanya. And then syempre yung kulay, Kawasaki, kulay ng Kawasaki, kulay green. Kung sinabi mo Kawasaki, dapat green yan. At saka yung niya, yung design niya, hindi siya mukhang outdated. Alam ko nilabas to hindi ko alam yung exact year, lagyan sa screen yan. 2018 ba ito nilabas? Or parang 2020 na. Nirelease tong gantong design ng Z400. So ayun, kahit itapat mo siya sa mga latest models ngayon ng motor, hindi siya mukhang outdated. Pumapalag-palag pa rin siya pagdating sa design. So, kunwari may katambayan kang mga motor, hindi mo kang luma yung motor mo. Kumbaga, meron siyang dating na parang siyang classic beauty. So ito yung pinaka-latest at ito na yung pinaka-last ng Z400, kulay green. So second thing na nagustuhan ko dito sa Z400 is yung riding comfort. Riding comfort, sobrang gaan ng bike na to. Sa 400cc category, isa to sa mga pinakamagaan na bike. Sobrang gaan ng bike na to, na tipong pwede mong ipang-araw-araw. Lalo kung katulad ko na galing ka rin sa high displacement, tas gusto mo ng pocket rocket or daily bike. Sobrang perfect na to, sobrang gaan. Sarap gamitin. Para lang ako nagmumotor para lang ako nagdrive ng mga 150cc na bike. Ganun yung pakiramdam niya. And then syempre, kasama rin sa riding comfort yung yung engine heat sa hita. Syempre, pag naka big bike ka, kadalasan yan mainit sa hita.
Pagka bumukas yung radiator fan yan, mainit sa hita yan. So dito sa Z400, sobrang di mo mararamdaman yung engine heat unless naipit ka siguro sa traffic na sobrang lala. Ayun, isa sa mga nagustuhan ko yun, wala siyang init sa hita. Pag bumukas yung radiator fan niya, hindi ganun kainit sa hita. Ay, ganda nung Brio, kulay green. Ayun, pag bumukas yung radiator fan niya, hindi siya ganun kainit sa hita. Sobrang hindi mo mararamdaman yung sobrang minimal. May init siya pero sobrang minimal. Yung sa tropa natin si Ian Duke 390, pagka na traffic yun, na test ride yun, pag na traffic sobrang init sa hita eh. Tapos nagkaroon din pala tayo ng Husqvarna na Vitpelen 400cc rin yun. Yun din, sobrang init din sa hita nun. Uy, Ducati. Sobrang init din sa hita. So dito sa Z400, sobrang wala akong maramdaman na init sa hita. Yun lang tingin ko sa riding comfort, yun yung mga nagustuhan ko. Tapos ako, kasama na rin pala sa riding comfort yung yung low seat height nito. So perfect siya para sa mga Pilipino. Ang height ko 5'7", sobrang flat-footed ako dito sa Z400. Lalo pag nakasapatos ako, umabot ako 5'8". So yun, tingin ko okay itong bike na to kahit mga hanggang 5'3" to 5'5", hindi ka mahirapan dito. Pero kung sanay na rider ka na, kahit maliit ka, kaya mong dalhin kahit anong motor. Saan natin kasabay ngayon Sarap sana makipag-ride kaya may pasok tayo eh. So yan, for riding comfort, yun yung mga nagustuhan ko. The third thing na nagustuhan ko sa bike, yung niya, fuel consumption. So previous vlog natin, di ba, sabi ko nasa siya, nag-range siya ng 25 to 28 kilometers per liter kapag daily ride, pag city ride or traffic ride. And then kapag long ride, pumapalo na ng 30 kilometers eh. So para sa isang motor, tipid na yun. Ay, babasahin ba yun? Binasa. So para sa isang big bike, tipid na yan. Etong Z400, pang ko na yata ito eh, pang 7 big bike ko na yata ito. At isa to sa mga pinakatipid na nagamit ko. Bukod dun sa Husqvarna na Vitpelen. Isa to sa mga pinakatipid. Nung naka 1,000 ako, hindi ko magamit ng pan daily kasi talagang lumalagok sa gasolina eh. Ayan, para sa akin tipid na to. At ito yung pasok sa budget ko talaga na motor na kahit araw-araw ko gamitin, sobrang okay siya. Hindi masakit sa bulsa para sa akin. Pero syempre depende naman yan sa inyo kung ano yung estado nyo sa buhay. Kung kaya nyo mag big bike ng 600cc pang araw-araw, there you go. Then the fourth thing that I like about this bike is sobrang low maintenance nito. Again, galing ako sa iba't ibang big bike. Ito yung pinakamurang big bike. Hindi naman pinakamura. Ito pala yung pangalawa sa pinakamura kasi una yung Vitpelen is Husqvarna eh. Halos same sila ng Husqvarna. Na 2 liters lang yung yung oil, tapos yung mga parts nito pwede mong mahanap sa Shopee eh. Yung mga maintenance parts nasa Shopee lahat yan. At compared sa mga higher displacement, syempre mas mura to. Ito yata yung pinakamurang may pinakamurang parts.
Kasi syempre yung spark plug nito compared sa inline 4, apat yung spark plug. Ito, dalawa lang spark plug kasi nga parallel twin. Tapos yun, yung oil filter meron sa Shopee. Ito nga tayo dito. Wala akong thumbnail guys. Thumbnail. Ano pa ba? Brake pads, syempre mas mura compared sa mga higher displacement na bike. Kasi naka Nissin lang yan. Yung Z1000 ko dati, naka ano yun, naka Brembo Z1000R. Tapos ano pa, ayun, the usual na maintenance parts. Ayun, para sa akin, ano, practical naman yung ano nito, maintenance cost. Ang mahal lang dito siguro yung ano, yung gulong. Pero sa ngayon, may mga lumalabas na mga ano budget meal na gulong. Pero para sa akin, isa yun sa mga hindi nyo dapat tinitipid, yung gulong. So pagdating sa gulong, hindi natin titipirin to. Pakabitan natin ng Pirelli or kahit anong branded na maganda. Na ano yun, nasa mga 10k to 15k yung pares nun. May mga nilabas na budget meal, mga nasa ano lang 5k set na. So yun yung pang-apat na nagustuhan ko sa kanya, low maintenance. So yung pang-limang nagustuhan ko dito, syempre ano pa ba, expressway legal. Pagdating sa Pilipinas, importante yun. I mean, pagdating sa Luzon, importante yan. Sa Luzon lang naman effective yung ano, expressway legal Kung nasa Mindanao ako, Visayas, hindi naman ako mag-big bike siguro kasi wala namang expressway dun. So yan, expressway legal. Malaking bagay sa akin na ano, malaking bagay sa akin na expressway legal yung motor ko. Kasi nga ayun nga, tamad ako mag-ride kapag hindi expressway ang dadaanan. At yan, madalas tayong lumuluwas-luwas. Pag taga Bulacan ka, malaking bagay talaga pag expressway legal yung motor mo. Imagine pagka pupunta ako ng Pampanga, pagka nung naka-underbone ako, maabot ng ano sa kalahating oras Tapos ayun, stress ka pa nun kasi dahil mo kasabay na jeep, dahil mo kasabay na Z4 dahil mo kasabay na jeep, dahil mo kasabay na ang lilit na motor. Tapos traffic bawat bayan. Nung naka big bike ako, kada naka big bike ako, ayun, sobrang bilis ng biyahe. Magastos nga lang kasi syempre toll gate Pero okay lang yun. Kumbaga pag nag toll gate ka, parang binabayaran mo na lang din yung ano mo, yung comfort mo. Kasi yan, pag luluwas naman ako, so imbis na dumaan ka sa Valenzuela, Bukawi from Bulacan, diba? Sobrang convenient lang din na NLEX na lang yung daan mo. Lalo kapag rush hour, putya, sobrang traffic sa MacArthur. Dagdag ko pala dun sa ano, sa riding comfort, yung ano nito, suspension. Nagustuhan ko yung suspension nito. Sobrang smooth lang ng suspension, guys. Unlike sa mga yun, sa mga lower displacement, matik pag bumili ka ng Aerox NMAX, papalitan mo agad yung suspension yun agad yung una mo nasa isip. Pero pag pag nagganitong motor ka, sobrang bihira na gusto mong palitan yung suspension. Parang gusto mo lang palitan yung suspension kapag nag-racetrack ka o kaya for added looks design. So additional pala guys, dagdag ko pa sa isa sa mga nagustuhan ko. Teka lang, ito tayo dito. Dagdag ko pa pala sa isa sa mga nagustuhan ko dito sa bike na to ay yung wait lang, isa pa sa mga nagustuhan ko sa bike na to, syempre yung tunog, parallel twin, di ba? Lalo pag naka Yoshimura ka, sobrang ganda ng tunog nito. Hindi ko sinasuggest na mag-open pipe kayo sa ganitong klaseng makina. Ayan, basta parallel twin, ito yung suggestion ko. Pag kayo, mag long canister, tingnan yung tunog.
Di ba? Sobrang solid nung tunog. Nung nakuha ko tong bike nito, naka open pipe, naka shorty na Orion, at sobrang ingay niya. Yung ingay niya tipong bulahaw, yung tipong yung tipong nakakainis kung may kapitbahay kang ganun. Yan, kaya pinalitan natin ang Yoshimura na long exhaust. So yan, isa sa mga nagustuhan ko yun sa bike na to, yung tunog. Ayun, no, yung parallel twin rumble. Maganda na ako sa tunog na ito. Ayun, natin nyo, diba? Kaya nga medyo nagdadalawang isip ako kung ibabalik ko ba sa stock point eh. Kasi talaga nangagandaan talaga ako sa tunog nito. Hassle lang talaga kapag na-checkpoint ka, tapos i-check pa yung decibel, no, di ba? Saka itong R77, hindi siya ganun ka bulahaw. Kumbaga maganda yung ano niya, maganda yung tunog na ilalabas. Hindi ko masasuggest pagka naka-parallel twin ka ng motor, yung mga open pipe, kasi talagang tunog underbow na naka-open pipe. Puro lutong kapag naka-open pipe dito sa Z400. So yan, sa mga dyan, Z400 or Ninja 400 or Z500, mas okay na kayo long canister, kasi mas mailalabas niya yung ganda nung tunog nung makina niya. So 6 things that I like about this bike. So far sobrang satisfied din ako dito eh. So next video, hindi ko lang kung mamaya ako na-shoot yan, pero ganado tayo mag-shoot ngayon kasi bago yung camera eh. Yung naman, 5 things I hate, ililista ko muna mamaya kung ano yung mga ayaw ko, or kung ilan yung mailista ko. Pero feeling ko konti lang. Ayan, try natin ulit mag-vlog mamayang hapon. 2 vlogs a day hanggang sa Manawa. Ang dami kasing pumuputok sa isip ko yung mga pwedeng i-content eh. Kaya tuloy-tuloy yung content natin eh.